Ayon sa mga pulis, nagbigay ng extrajudicial confession si Matnog sa nangyaring krimen. Ganun ba kuya? Unti lang na ito, kaya ko to. Bakit kuya? Kuya, anong ginagawa niyo? Kuya, bitawan niyo ako. Ibigay mo na yung gusto ko. Kuya, wag! Wala! Tulungan niyo! Tumahimik ka! Base ma'am sa kanyang extrajudicial confession ay binigyan po niya ng 500 pesos itong biktima dahil gusto niyang makipag-sex doon sa biktima, ma'am. Sige na! Sandali lang to! Tulungan niyo ako! Sandali lang to. Ibigay mo na yung gusto ko. Sige na! Nung nag-iingay na daw, nagsisigaw po itong biktima dahil kinubaran na po niya, ma'am, ng pang-ibaba na gamit, ay nagsisigaw po yung biktima. Kuya! 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 Sa naging salaysay ni Matnog, sinakal niya si Sofia hanggang sa tuluyang mawala ng malay ang menor de edad. Sophia? 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 Nung ginigising daw po niya, ma'am, ay hindi na rin talaga magising yung biktima. Nadagdagan po yung kanyang kalituhan at tuluyan po siyang nataranta. Doon na niya naisipang isilid sa sako ang dalagita. Nakita po niya, ma'am, yung puting sako ngayon sa kanyang pinagtatrabahuan. Sinilid niya po sa sako yung biktima nga po. Tinalian po niya ito at sa di kalayuan ay nandoon po, ma'am, yung ilog, yung tinatawag natin na creek. Matapos isilid sa sako, itinapon ni Matnog sa ilog ang katawan ni Sofia. Doon po niya tinapon po yung biktima. Wala naman daw po talaga siyang planong patayin yung biktima. Kaya nga lang po nung nataranta na daw po siya dahil hindi na daw po gumagalaw yung biktima, doon na po niya naisipan na para maitago po yung ginawa niyang krimen,